We believe that Congressman Redon and even other lawmakers are entitled to their opinion. Sa atin, ang pananaw lang naman po natin is wala naman po kasing sapat na ultimate facts na nailagay doon sa unalahad doon sa mga impeachment complaints. So that is why wala naman pong dapat talaga sagutin ng ating Vice Presidente. Pero sa ganun pa man, siguro tatandaan natin, in fact, kahit hindi mag-file ng answer ang respondent o ang Vice Presidente, ay deemed controverted naman yung mga issues, O ibig sabihin, wala tayong ina-admit kahit hindi mag-file ng answer. Pero sa ganun pa man, kami nakita natin na marapat na mag-file man lang ng answer para makita din naman ng respeto sa institusyon at sa proseso. Siguro gawin na lang nating two main points. Okay. Yung unang point is really on the constitutionality ng proceedings. Alright. Ang sinasabi po natin doon ay sa aming pananaw, nagkaroon ng ibang standards or double standards, ika nga, doon sa naging pagsusuri sa sufficiency in form and substance pagdating dun sa mga impeachment complaints na naihain laban sa ating Pangulo. Kung ikukumpara mo doon sa naging pagsusuri naman doon sa impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente. So nakita natin, basta yun sa mga naging diskusyon, transcripts ng records, na parang iba yung naging treatment sa kanila. At syempre, sinasabi natin na hindi naman pwede yung double standards. I just wanted to clarify, yung standards po kasi, nasa committee yan, It's within the discretion of the committee. Pero, ang sinasabi natin dito ay, wala tayong sinasabing mali yung standards. Ang sinasabi po natin ay hindi pwedeng iba ang standards pag parehong nasa equal footing, yung dalawang opisyal na ini-impeach. Ano po ba yung... Again, I won't go into the very minute details, but maybe siguro ang isang example na lang po, pagdating po dun sa mga naging diskusyon sa impeachment complaints laban sa ating Pangulo, may mga naging mga discussions on wala namang batayan kasi wala pa namang final decision from a court. For example, yung sa GAA or yung alleged kidnapping ni Pierre Hardy. Ayoko na sana ulitin to because unfair din naman sa ating Pangulo na ulitin ko to. Pero dahil natanong nyo yung ganun. Whereas dito sa ating Vice Presidente, kahit wala pa namang final decision ng korte sa mga paratang na sinasabi nilang offenses o krimen, ay sinabi pa rin nilang sufficient in substance. So, yung mga ganong example lang po ang sinasabi natin dito. And then, yun nga po, yun yung pangalawang punto. Sabi ko, may two main points yan. Yung pangalawang point is that we feel, sa aming pananaw, again, na hindi naging sapat yung recital of facts. Ibig